Ang online voting, actually, wala kasi tayong choice. Hindi tayo pabor at meron tayong hindi magandang experience. Dahil tayo po ay isang organizer dito sa Japan, ang ginawa ko, ako muna ay talagang bumoto. At inobserbahan ko kung ano ang flows sa online voting system na to. Kaya hindi ako pabor. Kaya lang, sa ngayon, wala tayong magagawa. Isa-isa ko nung bumoto ako. In-screenshot ko bawat part ng pagboto. So ang nakita ko doon, pipili mong maiboto yung 12 na senators. Siyempre 10 PDP Laban straight plus 1 si Colonel Allen Capuyan and then 1 with my personal choice. So isang party list which is Ipanaw Sambayanan. So ang nakita ko, pagkatapos mong iboto, pagka finish mo na yon, lalabas yung lalabas yung ID, voters ballot ID mo. Then may nakalagay doon na barcode, QR code na sinasabi pagka binasa mo yung QR code, makikita mo rin kung sino yung binoto mo. So ito yung na-encounter ko ngayon. At ito ay hindi naman masasabi nating dayaan, pero masasabi natin itong flows o may mali na kailangang itama ang COMELEC. At kami ay nananawagan, kaming OFW dito sa Japan. Dahil ang napansin ko, sa halip ng mga pangalan ang lalabas na resulta, ang lumalabas ay yung JSON code. Anong ibig sabihin ng JSON code? Ang JSON code, ito ay yung tinatawag na JavaScript notification. Okay? So, ibig sabihin kasi pagka ang program encrypted siya o hindi, yung QR code na sinasabi na dapat maglalabas ng mga pangalan ng binoto mo, ang nilalabas doon sa loob ng JSON code na yon or file ay lahat pa rin ng pangalan. Pati pangalan at saka mga party list, lahat ng party list. So ibig sabihin, hindi namin makita, wala akong nakita na resibo nung binoto ko. Dahil lumalabas pa rin doon yung lahat na dapat mong iboto. Parang bumoto ka na nga, pero pagka binasa mo yung yung QR code, lahat pa rin ng mga kandidato yung nandun. Resibo ba yon? Yon po yung flows na sinasabi ko.